United States, Australia, at Japan ang ilan sa mga bansang nagbigay na ng kumpirmasyon na tutulong sa ating bansa upang mas paigtingin ang presensya sa West Philippine Sea. Sapagkat kahit na unti-unti na nagkakalasan ang mga barko ng China sa ating teritoryo, ay nananatili pa rin ang ilan sa puwersa nila at posibleng magpabalik-balik sila dito. Pero alam mo ba na meron pang isang bansa na malakas na kaugnay sa European country na nagbibigay na rin ng kumpirmasyon na kakampi sa ating bansa at tutulong din upang supuin ang problema natin sa mga conflicted water laban sa China. At ito nga ang Germany. So bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. Sa gitna ng kaguluhan na nararanasan natin sa West Philippine Sea, ay tumungo na nga ang ating Pangulong Ferdinand Marcos sa Germany, na kung sana'y naging maganda ang resulta ng naging usapan. Alam mo ba na maliban sa nagkaroon ng agreement sa usaping investment at trabaho, ay napagtibay ng parehong bansa ang tulungan pagdating sa defense cooperation. At ito nga ay tutungo sa maritime at cybersecurity. In short, kasama na sa ating listahan ang bansang Germany na tutulungan tayong mas mapalakas lalo ang pwersa ng ating bansa pagdating sa hukbong sandatang pandagat. Alam mo ba na simula pa pala ng 1974 ay isa na ang Germany sa nagsasagawa ng military training sa ating AFP. Kung kaya't pangalawa sa pinakamatagal na nakaalyado o may formal na defense partnership ng Pilipinas ang Germany. At mas lalo itong pinagtibay at gagawing aktibo ngayong taong 2024. Isa nga ang Germany sa sumusuporta at tumutulak sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa pang-aangkin ng China. Sa ngayon ay napapanatili pa rin ng Germany ang lakas ng kanilang puwersa pagdating sa naval asset. At isa pa din sa nangungunang bansa pagdating sa karagatang pandigma. At ilan nga sa mga top-notch nilang armas at posibleng romonda na sa ating rehiyon ay ang mga sumusunod. Ang F-125 class frigates ay isa sa pinakabagong klase ng frigate ng Germany. Ang mga barkong ito ay malalaki at may modernong teknolohiya. May kakayahan para magsagawa ng malawakang misyon tulad ng pagbabantay sa karagatan, pagsuporta sa operasyong pangkapayapaan, at pagtulong sa humanitarian missions. Ang Type 212 submarine ay modernong diesel-electric submarine ng Germany na kung sana'y nagbibigay ng kakayahang lumubog ng mas matagal at may advanced na mga system ng sensor at armas. Ang mga ito ay kilala sa kanilang katahimikan at kakayahang mag-operate sa mas mababaw na tubig.
Ang K-130 Braunschweig class corvettes ay mga malilit na naval combatants na may kakayang mag-operate sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Ang mga ito ay armado ng mga missiles at iba pang mga armas para sa pagsasagawa ng mga misyon tulad ng pagsugpo sa mga barko at pagpapatrolya sa mga karagatan. Ang Sashan-class frigates ay mas may malawak na capability sa pagbabantay, surveillance at kakayang pumigil sa mga air at surface threats. Ang mga ito ay armado ng mga missile systems at iba pang mga armas na nagbibigay ng proteksyon sa mga barko ng Germany at mga kaalyado nito, gaya ng NATO. Ang Berlin-class replenishment ships naman ay nagbibigay ng supply at suporta sa iba't ibang mga barko ng Germany sa karagatan. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng logistic na panghimpapawid na operasyon ng Germany sa kanilang karagatan. Ang bansang ito ay mayroong malaking ekonomiya na umaasa sa malakas na sektor ng kanilang industriya, teknolohiya at maging sa export. Sa larangan ng militar, habang ang Germany ay mayroong matatag at modernong hukbong sandatahan, ang kanilang kakayahan sa larangan ng pwersang militar ay medyo limitado lamang dahil sa mga patakaran na pumipigil sa kanila na tumatanggap mula sa kanilang kasaysayan. Gayunpaman, ang Germany ay aktibong kasapi ng NATO at patuloy na nagpapakita ng suporta sa pandaigdigang seguridad at kapayapaan. Sa kabuuan, ang lakas ng Germany ay isa sa mga pinakamalakas na bansa sa Europa. Ngunit ito ay nagbibigay diin sa diplomasya, ekonomiya at iba pang mga soft power na indikasyon tungkol sa puwersa ng militar. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pagsasanib puwersa ng Pilipinas at ng bansang Germany.